Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ano nga po yung ating pinag-aralan ng mga nakalipas na 2 linggo? Tungkol sa pagsisisi. At 2 beses natin yung pinag-aralan, 2 Sunday. At nauna yung pagsisisi, kasi hindi pwedeng mauna ang pananampalataya. At ngayon naman, ang ating pong pagbubulayan ay ang mula pa rin sa ating serye tungkol sa Ebanghelyo, ang pananampalataya. Ano nga po ba ang pananampalataya? Maraming tao ang mali ang paggamit sa pananampalataya. Kaya hindi pare-parehas ang pagkakaintindi. Kagaya ng maniwala sa hindi kapani-paniwala. Yun ay pananampalataya para sa kanila. Kahit hindi maipaliwanag, ay inasampalatayanan na lamang nila. Ang pananampalataya ay hindi paniniwala sa bagay na hindi kayang ipaliwanag. Isang halimbawa, binigay nung GodQuestion.org. May isang tao, halimbawa si Ate Josie, siya ay masakit ang tiyan. Naniniwala siya, kunwari, na ang makakapagpagaling sa kanya ay biogesic. Iniisip niya, naniniwala siya na ang gamot sa sakit ng tiyan ay biogesic. O saan po gamot ang biogesic? Lagnat. Inapanampalatayanan niya yung gamot na yon na pwedeng magpagaling sa sakit ng kanyang tiyan. Gagaling po ba siya o hindi? Hindi. Hindi ang lakas ng pananampalataya ang dahilan para maging mabisa ang gamot, kundi ang pagiging epektibo ng gamot. Ang susi ay doon sa pinag-uukulan ng pananampalataya. Maraming tao ang mali ang pinapanampalatayanan at kasama sila sa mapapahamak doon sa kabilang buhay. Ang pananampalataya ay pagtitiwala o pananalig sa isang tunay na Diyos. Sino po yon? Si Jesucristo. Yun ang pananampalataya. Kapag sinabi nilang hindi si Jesus ang Diyos, sila'y sumasampalataya sa isang maling paniniwala. Ang pananampalataya ay pagtitiwala o pananalig una sa pangako ng Diyos. Isang halimbawa si Abraham. Yung mababasa natin yan, pakisulat niyo po yung talata. Mababasa natin yung sa Hebreo 11 verse 11 na nagsasabi na, dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat siya'y nanalig na tapat ang nangako. Ano ang pinanampalatayanan ni Sarah? Na ang Diyos na nangako ay tapat. Nanalig siya, natuto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako at siya'y bibigyan ng anak. Nagkaroon po ba ng anak si Sarah? Nagkaroon. Dahil nanalig siya doon sa pangako ng Diyos. So ano ang pananampalataya? Ito ay pananalig sa pangako ng Diyos. Padalawa, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa katotohanan ng Ebanghelyo. Ano ang Ebanghelyo? Sabi sa Roma 10 verse 9. Sabayan niyo po ako sa pagbuklat. Mabilisan lang tayo sa pagbuklat. Roma 10 verse 9. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ito ang katotohanan ng Ebanghelyo. At ang sino mang maniwala sa Ebanghelyong ito, yun ang tunay na pananampalataya. Ang taong yun ang may pananampalatayang nakapagliligtas. Dahil ang pananampalataya ay pagtitiwala sa katotohanan na si Jesus ay nagkatawang tao upang ialay ang kanyang buhay sa krus. Ano ang dahilan? Upang iligtas ako, upang iligtas ka. At siya'y nabuhay na mag-uli. Patatlo, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa salita ng Diyos. Mababasa din natin sa Hebreo 11 verse 8. Hebreo 11 verse 8. Hebreo 11 verse 8. Dahil sa pananalig sa Diyos,
Tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan siya paroroon. Sinabi lang ng Diyos kay Abraham, pumunta ka, umalis ka dyan sa iyong bayan at ituturo ko kung saan ka pupunta. Hindi niya alam kung pasaan siya. Pero nanalig si Abraham. Iniwan niya ang lahat ng dapat niyang iwan para makasunod sa Diyos. Naniwala siya doon sa sinabi ng Diyos. Yun ang pananalig. Yun ang pananampalataya. Ano nga po, ang pananampalataya ay pananalig o pagtitiwala sa pangako ng Diyos, sa katotohanan ng Ebanghelyo at pagtitiwala sa salita ng Diyos. At ngayong umaga po, ay pag-aaralan po natin yung tatlong inaasahan sa pananampalataya sa Diyos. Tatlong inaasahan sa pananampalataya sa Diyos. Una, kaya niya tayong mapawalang sala. Kaya niya tayong mapawalang sala. Roma 3:30, buklatin po natin. Roma 3:30, yamang iisa ang Diyos, maging Hudyo o Hintil, ay kanyang pawawalang sala dahil sa kanilang pananalig kay Kristo. Nag-iisang Diyos. Sino po yon? Sino po yon? Si Jesucristo. Siya lamang ang makapagpapawalang sala sa atin. Amen? Amen. Kay Hudyo man, kay Hintil man yan, yun ay nangangahulugan na kahit sinong tao pa yan, anumang lahi yan, basta sumampalataya sa Panginoong Hesus, siya ay pawawalang sala. Sabi sa 1 John 2, verse 1 to 2, sulat niyo po, unang Juan 2, 1 hanggang 2, mga anak, sinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyay si Jesucristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ito po ay sulat ni Pablo sa mga mananampalataya upang maingatan ng mga kapatid na huwag magkasala. Pero nagbigay naman ng pag-asa si Pablo na kung sakali man na kayo'y magkasala, mayroon tayong pag-asa. Nariyan ang Panginoong Hesukristo upang tulungan tayo na makapamuhay muli sa liwanag. Kung magkasala man, nariyan ang Panginoong Hesus para akayin tayo muli na makapamuhay sa liwanag. Maasahan nating mga mananampalataya ang pagpapawalang sala niya dahil, una, siya ang ating tagapamagitan sa Ama. Mababasa natin sa unang Timoteo 2 verse 5. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. In-emphasize ng talata na iisa ang tagapamagitan. Ang tagapamagitan ay isinalin naman sa ibang version na 1 peacemaker, 1 mediator, 1 intermediary. Si Jesus daw ang nag-iisang Diyos, nag-iisang tagapamagitan, nag-iisang tagapagkasundo ng taong makasalanan sa Diyos Ama. Siya lang ang nararapat, siya lang ang natatangi, at siya lang ang pwedeng mamagitan sa Diyos at sa atin. Walang sino man, walang anuman ang pwedeng makapamagitan sa atin at sa Diyos. Si Jesucristo lamang. Naniniwala po kayo doon? Dahil si Jesus na tagapamagitan natin ay karapat-dapat, tayo ngayon ay absuelto na. Sabihin sa katabi, absuelto ka na. Sabihin mo po sa katabi mo, absuelto ka na. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon doon? Tayo absuelto na. Kaya niya tayong mapawalang sala dahil siya ang ating tagapamagitan sa Ama. Padalawa, kaya niya tayong mapawalang sala dahil siya ay walang sala.
Sabi sa Contemporary English Version, Jesus Christ always does the right thing. And He will speak to the Father for us. Anong sabi? Jesus Christ always does the right thing. And He will speak to the Father for us. Para sa atin. Kaya tayong pawalang sala ni Kristo dahil siya'y walang sala. Tinawag siya ng Biblia na walang sala. Ang pagiging walang sala ni Kristo ang naging tanging daan para siya mamagitan sa Diyos at sa atin. Naroon siya sa kanan ng Ama para sa atin. Para sa atin. Idinudulog tayo ni Jesus. Kaya sabi, He will speak to the Father for us. Ang Panginoong Jesus ang namamanhik sa Diyos para sa iyo. Ganun ka ka-importante kay Jesus. Idinudulog niya tayo. Ipinagtatanggol niya tayo sa harapan ng Diyos Ama. Makatitiyak tayo na sa pagdulog naman ni Jesus para sa atin, ay pakikinggan siya ng Diyos sapagkat siya ay walang sala. Kagaya ng sinasabi sa awit 34 verse 17, awit 34 verse 17, agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Kaya pakikinggan agad ng Diyos ang dalangin ng Panginoong Jesus para sa atin kasi siya ay walang sala. Siya'y perfect na matuwid. Kasi ang sabi ng talata, agad dinirinig. On the spot pa lang na pagdulog ng Panginoong Jesus sa Diyos Ama para sa iyo, agad dininig na yun ng Diyos. Sapagkat si Jesus ay matuwid. At pwedeng makapagpawalang sala sa atin sa harapan ng Ama. Dahil sa kanyang pagiging walang sala. Ang kanyang pagkawalang sala, ang kanyang kabanalan, ang kanyang katuwiran, yun ang ibinihi sa atin ni Jesus. Yung kalinisan ni Jesus, itinakip yun sa ating karumihan. Hindi talaga tayo malinis nung una, pero tayo nilinis ng Panginoong Jesus. Patatlo, kaya niya tayong mapawalang sala dahil siya ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Noong unang panahon, natatandaan niyo po ba Bible reading? Bakit po naghahandog ng mga tupa? Bakit po naghahandog ng mga tupa? Dahil yun ang utos ng Diyos para malinisin sa kasalanan. Pero, hindi basta-bastang paghandog. Pipiliin yung pinakang mainam na handog, sasapat sa pamantayang ibinigay ng Diyos. Pero ang paghahandog na iyon ay ilang beses ginawa? Isa lang po ba? Paulit-ulit. Paulit-ulit. Anong daming dugo, anong daming tupa yon. Bakit? Kasi hindi masapatan para mapawi yung puot ng Diyos sa kasalanan. Ngunit nang ihandog ni Jesus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, pagdanak ng kanyang dugo, nasapatan, napawi ang puot ng Diyos sa kasalanan. Nasapatan ito ang hinihingi ng kabanalan ng Diyos para mabayaran ang kasalanan nating lahat. Kaya niya tayong mapawalang sala dahil inihandog ni Jesus ang kanyang buhay. Sa Efeso 5:25, mga lalaki, basahin na lang natin dun sa bandang baba. Efeso 5:25b, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia, inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang iglesia ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia. Marilag, banal, walang batik, at walang anumang dungis o kulubot. Dahil inihandog na ni Kristo ang kanyang buhay sa krus, magagawa na niya tayong linisin mula sa kasalanan. Burado na ang kasalanan. At ngayon, maihaharap niya tayo sa Diyos Ama, sa kanyang sarili, na marilag, banal, at walang batik, wala ng anumang karumihan.
Ganyan ka-perfect ang pagpapawalang sala sa atin ni Hesukristo. Si Jesus bilang handog ay sapat at hindi pwedeng magkulang. Nang tayo magsisi, manalig sa Panginoong Jesus, ay pinawalang sala na niya tayo. At ngayong mananampalataya na tayo ay lumalaban na tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi na natin ikinatutuwa na gawin ang masama. Ngunit kung tayo magkasala ay palagi tayong bumabalik sa Diyos, magsisi at magbalik loob upang linisin ng Panginoon. Dahil ang handog ay sapat, ang provision naman ay pang nakaraan, pang kasalukuyan at pang magpakailanman. Nananatiling may provision tayo sa nakaraan, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman. Kung makagawa man tayo ng kasalanan. Sapat ang handog, kaya pinapawalang sala tayo ng Diyos. Yan ang pag-asa natin. Yan ang pag-asa nating mahihina. Ang provision mo ay pang magpakailanman. Sabihin mo sa katabi mo, ang provision mo ay pang magpakailanman. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang paghahandog ng buhay ni Kristo sa krus, ang kumpletong handog, sapat at magpakailanman ang bisa. Hindi na kailangan pang ulit-ulitin. Sabi sa Roma 5 verse 1, Roma 5 verse 1, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Mayroong alitan, kaya sinabi nung talata, ngayon, pinawalang sala na tayo, mayroon na tayong kapanatagan sa harap ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin nung napawalang sala? Para bagang ganito. Halimbawa, si Tita Gloria. Si Tita Gloria ay akusado sa hukuman, pero humato lang judge at sinabing, not guilty. Pero may kasalanan si Tita Gloria. Pero siya ay hinukuman ng not guilty. Ganon tayo. Tayo'y makasalanan, pero not guilty. Pinawalang sala tayo. Hindi ibig sabihin na pinawalang sala tayo, hindi talaga tayo nakagawa ng kasalanan. Gumawa tayo ng masama at tayo talagang may kasalanan. Pero tayo'y itinuring na not guilty, sabi sa ang Biblia ay, kaya't yamang tayo'y inaring ganap. Ang Diyos na pinagkasalahan natin, inari ka, itinuring ka, idiniklara tayong walang sala. Okay na, peace na. Kaya naghatid ng kapayapaan ang handog na nagpawalang sala sa atin. Ito ay gawa ni Hesukristo kung kailan hindi lamang niya pinatawad ang ating mga kasalanan, kundi ibinigay din sa atin ang katuwiran ni Kristo. At dahil ang pagpapawalang sala ay kinumpleto na, ito'y ganap na, kumpleto na, wala nang kulang. Tayo'y ganap na pinawalang sala. Sabihin natin, Amen! Tayo'y ganap na pinawalang sala. At dahil dyan, tayo'y makatitiyak at makakaasa na kaya niya tayong dalhin sa buhay na walang hanggan. At yan po ang pangalawang punto. Ano ang inaasahan sa pananampalataya sa Diyos? Una ay, ano po ang una? Kaya niya tayong mapawalang sala. Padalawa, kaya niya tayong dalhin sa buhay na walang hanggan. Ano yung tinatawag na buhay na walang hanggan? Natatandaan niyo pa po ba? Buhay na walang hanggan. Ayan, natatandaan natin, Basahin natin Roma 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay kaloob. Kapag sinabing kaloob, may bahagi ka. Pag sinabing kaloob, may puhunan ka. Wala po. Pag sinabing kaloob, wala tayong puhunan, wala tayong ginawa. Ito'y ibinigay sa atin ng libre. Walang bayan. Wala tayong pinaghirapan sa buhay na walang hanggan na inatukoy dito. Ito ay kaloob na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Kung wala si Kristo sa buhay natin, wala din yung buhay na walang hanggan. Kung wala si Kristo sa isang tao, ano ang wala sa Kanya? Buhay na walang hanggan. Sino lang ang mayroong buhay na walang hanggan? Ang mga taong nananampalataya kay Kristo na inapanahanan naman syempre ng Panginoong Jesus. Sila lang yung mayroong buhay na walang hanggan. Sabi dun sa 1 John 5:11-13, isulat nyo lang po, balikan ninyo sa bahay. Ang mayroon lang ng buhay na walang hanggan ay ang mga pinananahanan ng anak ng Diyos. I-define din ang buhay na walang hanggan. Sulat nyo po, John 17 verse 3. John 17 verse 3. Ito daw ay, ang buhay na walang hanggan ay ang kilalanin ang Diyos na nag-iisa at si Jesus na isinugo ng Diyos. Yan ang buhay na walang hanggan. Ang pagkilala mismo sa Diyos at kay Jesus, yan ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya kaya niya tayong dalhin sa buhay na walang hanggan, una dahil ito ang ipinanukala ng Diyos. Na mababasa natin sa John 3:16. Sino po ang nakaka-memorize ng John 3:16? Okay, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang dahilan ng Diyos Ama? Bakit isinugo si Jesus? Para iligtas tayo, yun ang rason. Ipinanukala na ng Diyos ang pagliligtas sa tao. Kaya kaya tayong dalhin sa buhay na walang hanggan. Sapagkat yun ang rason, yun ang purpose kung bakit nagkatawang tao si Jesus dito sa mundo. Upang iligtas ako. Upang iligtas ka. Yan ang panukala ng Diyos. Sa oras sa sumampalataya ang tao, automatic na ibinibigay ng Panginoong Jesus sa kanya ang buhay na walang hanggan. Automatic ligtas ka na. Maibibigay niya ito dahil siya lang ang tanging paraan. Ang sabi niya dun sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko lamang. Walang ibang paraan. Dahil ang buhay na walang hanggan ay pinanakala ng Diyos, kaligtasan ay may katiyakan. Huwag tayong magduda. Huwag tayong mangamba. Kaya niya tayong dalhin sa buhay na walang hanggan. Padalawa, dahil pinagkalooban siya ng kapangyarihan upang iligtas tayo. John 17 verse 2. John 17 verse 2. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Sumasa kay Kristo ang kapangyarihan para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ang kapangyarihang taglay ni Kristo ang magtitiyak sa atin. Dahil ang nagtataglay ng kapangyarihan ang nagpapangyari ng lahat ng bagay. Ganun naman talaga. Halimbawa, kung sino ang iboto natin, ipanalo natin sa eleksyon, iluklok natin sa posisyon, binibigay natin sa kanya ang kapangyarihan para pangyarihin. Ibinibigay natin sa kanya ang otoridad para magpasya para sa atin. Hindi po ba? Ang Diyos Ama, ibinigay na niya ang kapangyarihan sa Diyos Anak. Para ano? Para ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Jesus ang magbibigay sa atin nun. Patatlo, makakaya ng Diyos na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan dahil ito ang pangako ng Diyos. Tito 1 verse 2. Tito 1 verse 2. At bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago palalangin ang sanlibutan. Ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na hindi marunong magsinungaling. Kayang ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Bakit? Dahil ito'y ipinangako ng Diyos. At ang sabi sa talata, ang nangako ay ano? Tapat. Ang nangako ay hindi marunong bumali sa kanyang pangako. Yun ang Diyos. Kaya makakaasa tayo sa buhay na walang hanggan.
Dahil pag binali ng Diyos ang kanyang pangako, laban yun sa kanyang kalikasan. Ay hindi naman kalikasan ng Diyos ang pagiging sinungaling. Ang kalikasan ng Diyos ay matapat. Kaya tiyak ang buhay na walang hanggan dahil ito ipinangako niya sa atin. Ang kalikasan ng Diyos na matapat sa mga pangako, ang assurance natin na kaya niyang ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Yung kalikasan ng Diyos na tapat sa kanyang pangako, ang assurance natin na ibibigay nga sa atin ang buhay na walang hanggan. Tiyak ito dahil ang Diyos ang nangako. Imposible na hindi niya ito ibibigay. Ang totoo pa nga, ay ipinaghahanda na nga tayo ng Panginoong Hesus ng ating matitirahan. Sulat niyo po sa John 14, 1-3. At kapag daw na ipaghanda na tayo ng matitirhan, babalik ang Panginoong Hesus. O Swani, halika, dito ka. Kung saan ako naroon, dito ka. Babalik siya. May ginagawa ang Panginoong Hesus. Anong ginagawa niya? Habang tayo naririto, ipinaghahanda niya tayo ng ating matitirahan. At pagkatapos nun, babalik siya dito at tayo isasama kung nasaan man siya. Kung saan inihanda niya yung iyong titirahan. At yun yung buhay na walang hanggan. Langit sa piling ng Diyos. Kaya nga, hindi na tayo nagapadasal pag may patay. Bakit po? Bakit po hindi tayo nagapadasal pag may patay? Bakit po hindi natin inadasalan ang patay? Kasi alam natin, tiyak tayo na ang lahat ng mananampalataya na namatay ay ligtas na. At alam natin na ang panalangin ay may bisa lang sa mga buhay. Ipanalangin mo ang patay, ito'y wala ng bisa. Kapag ang pananampalataya ay ayon sa gawa, palaging kulang. Kaya nga nagpapadasal sila. Dahil iniisip nila na kulang yun. Kailangan nating punuan. Tumawag tayo na magdadasal. Ang pananampalatayang ayon sa gawa ay palaging kulang. Kaya lahat ng tao na ang pananampalataya ay sa gawa, walang kasiguruhan. Ang pananampalataya po ba natin ay ayon sa gawa natin? Hindi po Kaya nga sabi dun sa Efeso 2 verse 8, wala tayong bahagi dito. Kaya nga sabi, walang maipagmamalaki ang sino man. Ito'y kagandahang loob ng Diyos. Wala tayong paghihirap dito, wala tayong puhunan dito sa buhay na walang hanggang ito. Kahit yung pagsampalataya natin ay biyaya din ng Diyos. At hindi natin pwedeng pagmalakihan. Kaya ka napunta sa impyerno, ay kasalanan mo, hindi ka nanampalataya, hindi ka gumaya sa akin. Kahit yung pagsampalatayang yun ay biyaya. Wala talaga tayong bahagi sa buhay na walang hanggang ito. Ang lahat ay paggawa ng Diyos. Imbis na sa impyerno tayo mapunta, niligtas tayo. At doon daw, tayo aaliwin. At marahil sa tindi ng paghihirap, ay aaliwin tayo, hindi na natin mararamdaman yung sakit, yung lupit na naranasan natin sa mundo. Halimbawa, si Lazaro. Sino po ang nakakatanda kay Lazaro? Si Lazaro at ang mayaman. Di ba yung mayaman ay napunta sa impyerno at si Lazaro ay napunta sa buhay doon sa langit, sa piling ni Abraham. At sa tindi ng kagalakan doon, marahil nalimutan na ni Lazaro yung kalagayan niya sa mundo. Ano nga ang kalagayan ni Lazaro sa mundo? Tadtad ng sugat. Nakalupaysay lang doon sa may pintuan ba yun ng mayaman at naghihintay lang ng mumo. Napapatak at yun ang ipang-feed niya sa kanyang sarili. Walang nagmamahal, homeless. Kung ganun man, naging kalupit ang buhay ng tao sa mundo. Sa langit naman, ay bawi-bawi na tayo. Kabaligtaran ng buhay sa mundo ang mararanasan sa buhay na walang hanggan. Dahil naroon ang Diyos at siya lang ang tanging kailangan natin. Siya yung kompletong package na kailangan ng isang tao.
Wala na tayong hahanapin pa. Ano ang inaasahan po natin sa pananampalataya sa Diyos? Kaya niya tayong mapawalang sala. Kaya niya tayong dalhin sa buhay na walang hanggan. Patatlo. Ano ang inaasahan natin sa pananampalataya sa Panginoong Hesus? Kaya niya tayong buhayin muli sa huling araw. May dalawang uri ng pagkabuhay na maguli. Yung isang pagkabuhay na magmuli ay dun sa buhay na walang hanggan sa langit o dun sa piling ng Diyos. At yung isang pagkabuhay na magmuli ay sa walang hanggang pagdurusa doon sa impyerno. Kagaya nung naranasan nung mayaman doon sa kwento ng mayaman at si Lazaro. Pero tayong sumampalataya sa Panginoong Hesus ay bubuhayin muli sa huling araw sa buhay na walang hanggan. Hindi doon sa pagdurusa, hindi doon. Kundi doon sa langit, sa piling ng Diyos. Tingnan niyo po, basahin natin. Filipos 3 verse 8. Filipos 3 verse 8. Okay po, basahin po natin na sabay-sabay. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. At lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na magmuli. Makihati sa Kanyang mga hirap at matulad sa Kanya pati sa Kanyang kamatayan sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Kaya tayong buhayin muli ni Kristo sa huling araw. Una, dahil nasa kapangyarihan ni Kristo ang pagbuhay sa mga patay. At yan ang nais na maranasan ni Pablo, yung sumulat nito. Yan ang pinakamimithi ni Pablo, yung muling pagkabuhay sa huling araw. Nanalig si Pablo sa Panginoong Hesus, kalakip ang pag-asang siya'y muling bubuhayin Nino po? Ni Jesus. Matibay ang kanyang pananalig na na kay Kristo ang kapangyarihang bumuhay sa mga patay. Kaya ang lahat ng dati niyang minamahalagay, inari niyang makamtan lang daw niya si Kristo. Oo, inari niyang yung lahat na mahalaga sa kanyang buhay. Inari niyang kalugihan, makamtan lang niya si Kristo. Para bagang ganito, humukay doon sa Biblia, humukay doon sa lupa, nakabungkal ng perlas, pinagbenta yung ari-arian at yun ang binili. Bakit? Dahil yun ang higit na mas mahalaga. Nangangahulugang si Jesus, si Jesu Kristo, ang makamtan mo si Kristo, yun na ang pinakamahalaga. Amen? Sana kagaya ni Pablo, ganun din tayo, Marami tayong mahalaga sa buhay, pero aariin nating kalugihan ang lahat ng bagay. Makamtan lang natin si Kristo. Magawa lang nating piliin si Kristo. Tunay nga bagang lugi si Pablo? Lugi nga po ba si Pablo? Hindi. Ang totoo ay puro pakinabang ang pagsampalataya sa Diyos. May mga bagay nga lamang na dahil sa pagsampalataya, aariin mong kalugihan ang mga bagay na kailangan mong iwan. Makamtan mo lang si Kristo. Pero walang lugi sa Panginoon. Ano ba naman ang ibinigay natin sa Diyos? Saan ba galing lahat ng mayroon tayo? Sige nga po. Balikan natin. Ano tayo nung una? Saan galing ang lahat ng hawak natin ngayon? Hindi po ba sa Diyos? Saan galing? O isang kahuli-hulihang tanong, saan galing ang hininga mo? Ultimong hininga natin ay galing sa Diyos. Mayroon bang nagmula talaga sa atin? Wala! May lugi ba sa Diyos? Lugi ka ba kung give up mo at pipiliin mo si Kristo? Wala, dahil walang sadyang atin. Ang lahat ay ibinigay lang din naman sa atin. Kaya ang consolation na lang natin sa buhay na ito ay doon.
bubuhayin tayong muli kasama ng Diyos sa langit. Kasi minsan, halimbawa, maganda ang buhay mo dito sa mundo, masagana ka, nagpakahirap ka, tapos kukunin ka ng maaga. Minsan isipin mo yun, nagpakahirap ka, nagpakapagod ka, puyat ka, nag-invest ka, ngayon masagana ka, tapos ang igli lang pala ng buhay mo. Malungkot, masaya. Malungkot, masaya. Malungkot. Yung isipin mo pa din yun, malungkot pa din yun. Pero dahil doon sa katotohanan na tayo bubuhayin muli, yun na lang ang consolation natin. Na doon, sa buhay na walang hanggan, wala na doong luha. Sinong naluha dyan? Wala nang sakit, wala nang sakit. Magaling lahat. Walang may kapansanan, lahat ay perpekto. Wala ka ng problema. Padalawa, kaya tayong buhayin muli sa huling araw ni Kristo dahil ito ang kalooban ng Diyos Ama. John 6:40. John 6:40. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Pakinggan po natin. Ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ano daw po ang kalooban ng Diyos Ama? Ano ang kalooban ng Diyos Ama? Ang lahat ng manalig sa Panginoong Hesus ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Siya ay bubuhayin sa huling araw. Ano ang garantiya na kaya tayong buhayin muli? Ang garantiya ay dahil ito ang kalooban ng Diyos. Sa lahat ng bagay, kapag may hinihingi tayo, ang garantiya palagi ay matutupad ito kung ito ay kalooban ng Ama. Kaya dahil ang kalooban ng Ama ay tayo bubuhayin muli sa huling araw, ito ang ating garantiya. Ito ang ating katiyakan. Hindi siya papayag na hindi pangyayarihin ang kanyang kalooban. Naniniwala po kayo doon? Basta't kalooban niya, hindi siya papayag na hindi niya yun gagawin. Pinapangyari ng Diyos basta kalooban niya. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Biblia, di ba? Na kapag daw tayo mananalangin, ano daw po ang gagawin natin kapag tayo mananalangin? Hihingin muna natin ang gabay ng banal na spirito. Bakit? Dahil ang banal na spirito ang nakakasaliksik sa iniisip ng Ama at alam ng banal na spirito kung ano ang kalooban ng Ama at pag tayo guided ng Holy Spirit sa ating pananalangin, ang maihingi natin sa Diyos Ama ay ang kanyang kalooban. At kapag ang hiningi natin sa Diyos sa panalangin ay kalooban ng Diyos, ano ang mangyayari doon sa ating panalangin? Mangyayari. Kaya tiyak ang ating pagkabuhay na magmuli sa huling araw dahil ito ang kalooban ng Diyos. Patatlo, kaya tayong buhaying muli ng Diyos dahil sa kaugnayan natin kay Kristo. Unang Korinto 15:22. Unang Korinto 15:22. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ibinigay na halimbawa, ang naging dahilan ng kamatayan ng sangkatauhan ay dahil sa ating ninunong si Adan. Ngunit nang sinugo ng Diyos Ama ang Diyos Anak na si Jesus, ang sino mang manampalataya sa Kanya ay magkakaroon na ng kaugnayan kay Kristo. Naging kapatid natin si Kristo. Siya ang bugtong na anak at tayo naman ay naging anak din ng Diyos Ama. Kung paanong si Kristo ay tagapagmana ng Diyos, naging tagapagmana din tayo. Kasi nagkaroon tayo ng kaugnayan. At dahil si Jesus ay Diyos ng mga buhay, at hindi siya Diyos ng mga patay, kaya niya tayong buhaying muli. At yun ay mababasa natin sa Lucas 20, verse 38. Pakisulat na lang po. Lucas 20, verse 38 at balikan ninyo. Kaya dahil sa pananampalataya, ay nagkaroon tayo ng kaugnayan kay Kristo. Napabilang naman tayo sa mga bubuhaying muli. Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng mga ano?
Diyos ng mga buhay. At hindi Diyos ng mga patay. Kung hindi tayo bubuhayin, paano natin siya magiging Diyos? Ay patay tayo. Kung si Jesus ay Diyos ng mga buhay, paano hindi niya tayo bubuhayin ay patay tayo? Kaya talagang tayo bubuhayin muli sa huling araw dahil ang ating Diyos ay Diyos ng mga buhay. Dahil si Kristo ay Diyos na buhay, ang mauugnay sa Kanya ay magkakaroon ng buhay. Pang-apat, makakaasa tayo na kaya tayong buhayin muli ng Diyos dahil sa katibayang si Kristo ay muling binuhay. Unang Korinto 15 verse 20. Unang Korinto 15 verse 20. Ando na po kayo? Unang Korinto 15 verse 20. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ulitin po natin, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. 100% ang katiyakan na kaya tayong buhayin muli dahil ang katibayan ay ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Ito ang mapanghahawakan natin. Para bagang sa ospital, na-confine ka, may bill ka, hindi mo mabayaran. Ibibigay mo bilang garantiya, katibayan na hindi mo tatakasan ng iyong utang, minsan yung property mo. Di ba? Sa atin, ang katiyakan natin ay yung muling pagkabuhay ni Jesus. Alam natin siya ay muling binuhay. Yun ang ating katibayan. Parang yan sa nung ginunaw yung mundo sa pamamagitan ng baha. Ang sabi ng Diyos, hindi ko na muling gagawin ito. At ang kanyang katibayan ay yung rainbow, paglilitaw. Yun yung katibayan na hindi niya gugunawin ang buto sa pamamagitan ng baha. Gayon din naman, ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus, ang garantiya na kaya tayong buhayin muli ng Diyos sa huling araw. Kaya ano po ang inaasahan natin sa pananampalataya sa Diyos? Kaya niya tayong mapawalang sala. Kaya niya tayong dalhin sa buhay na walang hanggan. Kaya niya tayong buhayin muli sa huling araw. Sa akin pong pagtatapos. Kung ang bawat makasalanan ay tumawag sa Diyos, ililigtas kaya niya? Opo. Basahin po natin yung Joel 2 verse 32. Joel 2 verse 32. Ngunit lahat ng hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Ano sabi? Ngunit lahat ng hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Gaya ng kanyang sinabi, may mga taong makapangungubli sa bundok ng Sion at sa Jerusalem. Yaong mga pipiliin ni Yahweh ay makaliligtas. Kaya lahat ng makasalanang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay pinapatawad at inililigtas. Ganyan ang magagawa ng pananampalataya sa nag-iisang Diyos, sa tunay na Diyos, sa ating tagapagligtas na si Jesus. Ililigtas niya ang sino mang tumawag sa Kanya. Basta't mananalig sa Kanya, magsisisi at sasampalataya sa Kanya. Ngayon, kung hindi ka tiyak na ligtas ka na, lumapit ka sa Diyos. Tiyak po ba tayo na ligtas na tayo? Kung hindi ka tiyak, kung mayroon man dito na hindi nakatitiyak na ikaw ay ligtas na, lumapit ka sa Diyos. Huwag mo nga hayaan na hindi yan nasosolve. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Talikuran mo ang masamang pamumuhay. Lumapit ka sa Panginoon, manampalataya sa Kanya. At manampalataya ka na kaya Kanyang mapawalang sala. Kaya Kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan.
at kaya kanyang buhayin sa huling araw. Ililigtas kanya dahil nalulugod talaga ang Diyos sa sino mang nananalig sa Kanya. Pero hindi nalulugod ang Diyos sa hindi nananalig o dun sa mga nag-aalinlangan. Isipin mo, yung nananalig ay bibigyan ng sobra-sobra. Pero yung nag-aalinlangan, wala kahit isa. Maaaring nanalangin din naman siya, pero nag-alinlangan nga lamang siya. Ang pag-aalinlangan ay insulto sa Diyos. Ang pag-aalinlangan, nakikita din sa gawa. Sino po ang nakakatanda dun sa kwento dun sa kay Pedro? Nung bumabagyo, masama ang panahon, halos itaob ang kanilang bangka. Tapos si Jesus ay naglakad sa ibabaw ng tubig. At ang sabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparyanin mo ako. Sige, halika. Nakalakad po ba si Pedro? Nakalakad po ba si Pedro? Bakit kaya nakalakad si Pedro? Dahil sa pananalig. Bakit siya lumubog? Nag-alinlangan. Nag-umpisa sa pananalig, sumundo sa pag-aalinlangan. Pero nang siya'y sumigaw, Panginoon, sagipin niyo ako. Agad-agad siya'y sinagip ng Panginoong Jesus. May pagkakataong dumarating tayo sa point na parang tayo nawawala ng pananampalataya. Nangihina ang ating pananalig. Kagaya ni Pedro, sumigaw ka. Panginoon, sagipin mo ako sa pag-aalinlangan kong ito. Sagipin mo po ako sa kawalan ko ng pananampalataya, sa kawalan ko ng pagtitiwala sa iyo. Panginoon, sagipin mo ako. At ang Diyos ay sasagipin ka. Tingnan nyo, bakit hindi man doon sa mga kasama sa bangka, doon sa kapwa-alagad humingi ng tulong, si Pedro? Bakit kay Jesus? Ganon din tayo. Sa Diyos tayo umasa. Huwag sa anuman, huwag sa sino man. Si Jesus lang ang ating pwedeng sandigan. Ang pagkarana sa Diyos ay usapin ng pananampalataya. Nakita nyo, no, dahil sa pananalig, nakalakad si Pedro. Nakagawa ba ang Diyos? Nakagawa. Kaya, sa buhay mo, sa buhay natin, ang usapin ng paggawa ng Diyos ay ang pananampalataya. Ang basihan ng kanyang pagkilos ay ang iyong pananampalataya. Nararanasan pa ba natin ang Diyos? Siyasatin natin ang ating sarili. Ang nananampalataya ay masaganang nakakarana sa paggawa ng Diyos. Kumusta ang ating pananampalataya? Nagtitiwala pa ba tayo sa magagawa ng Diyos? Kahit nasa gitna tayo ngayon ng pag-aalinlangan, ililigtas niya tayo kung tayo tatawag. Ilagak natin ang ating pagtitiwala sa Panginoong Hesus. Mapagpalang araw po sa ating lahat.